O mga kababayan, nagsalita na po si Senator Marcoleta at ang sabi niya, ako talaga ang punteriya nila. Oh, siya talaga daw ang punteriya mga kababayan, kaya nagpalit ng liderato dyan sa Senado. At itong si Chis Escudero, collateral damage ang daw mga kababayan. Dahil hindi raw mapagsabihan Hindi na makontrol mga kababayan. Tila yan ang lumalabas ni Chis Escudero. Etong si Marcoleta sa kanyang pag-handle sa Blue Ribbon. Kaya nasabi ni Senator Marcoleta mga kababayan, collateral damage lang daw yang si Chis Escudero sa pagkakatanggal. Dahil ang gusto talaga nilang tanggalin ay si Senator Marcoleta. Grabe no? Dahil natutumbok na ni Senator Marcoleta etong sinazaldico at tamba. Panoorin niyo po mga kababayan. Dito po kasi sa palatuntunang sa ganang mamamayan, Sen, kayo po ang chairman dito. Hindi ako pwedeng maalis ng pagka-chairman dito Malaki issue. Kailan dumating kayo kasi magbobotohan na kami ni Jen. Para palitan niya. Baka palitan nyo naman Marcoleta dyan, pati dyan sa ganang mamamayan. Ay nako, baka makudita mga kababayan. Lord. Ay, teka lang, marami kasi nagtatanong. Ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Anyanye. I-refresh nyo nga po yung... Anyaye. Tanggal ka, Senator Marcoleta. First time mga kababayan nagsalita na si Senator Marcoleta dito. Yung ang nangyari sa Senado. Mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang dami Yun na nagbibigay ng feedback sa akin. Hindi Yun na yun. Libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo. So tama ang mga hinala natin. Hindi nila Nagustuhan. matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan. Yun. Bilang chairman talaga? ng Blue Ribbon Committee. Na-corner na. Totoo po niya. Kumanta na mga ako po Biskaya. talaga ang kanilang pakay. Oh. Parang mapa-stop mga kababayan. So, yung tinawag siya ni Bangag mga kababayan, di ba? Nakakaduda. Ang huling sabi daw ni Ngagba sa kanya mga kababayan, huling words, good luck sa iyong investigasyon. Yun pala mga kababayan, tatanggalin siya. Hindi po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So, tama collateral. Mga social media. Talagang si Marcoleta ang target. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Yun. Ganun po yung nangyari riyan. Collateral damage. Medyo Si Cheesewiz. hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po. Ngayon, iba ng direksyon mga kababayan Ang direksyon ni Lacson is tugisin si Villanueva at si Estrada. Sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Yung pagtugis-tugis sila kay Villanueva at mga kababayan, Estrada, Jinggoy, wala yung kaugnayan mga kababayan na mapanagot sila sa kurakutan. Tingnan nyo, hindi yan walang kaso dyan mga kababayan later on. Ang purpose sila dyan, para ma-force ang dalawang ito mga kababayan na lumipat sa kabila. Dahil sa February, naghahanda na sila mga kababayan na ipa-impeach muli si VP Sara Duterte. Punta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang Kinanta na si Tambaloslos. Kung tawagin nga Ghost Project. Ang balita kasi, Sen, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na-stop na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo, kaya na collateral damage. Pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Ang nangyari, may nakiusap daw po Sino? Alam na natin kung sino. Siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Ako na lang. Kaya pala mga kababayan, hindi araw-araw ang hearing ni na Marcoleta dahil kailangan niya ng approval mga kababayan ng Senate President. Nagtataka tayo, bakit hindi araw-araw?
Yun pala mga kababayan, pressured na. Si Chiswiz. Ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na Ano? nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam ano nangyari. Biniro mo pa. Mainit ng ulo, biniro mo pa. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya, no? Pero alam naman ninyo talaga nagbibiruan lang kami. Totoo. Tumatak tuloy. Marcoleta, tumatak tuloy. Yung the bad one, tumatak mga kababayan. Si Jinggoy, the bad one. At yung safe ka na. Naging meme tuloy si Jinggoy Kung Estrada. nakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa... Sino? Hindi Sino naman yun? talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga, di ba? nakabantay. At Si Virus mga kababayan. Nagpaalam pala. Alis na ako. Goodbye, Blue Ribbon. Dahil papalitan na kayo. lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Nakakasangkot. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Pero hindi na siya Pagbalik ko, hindi na ikaw ang chairman dito. babalik. Ayun. Well, ang narinig ko lang sana, doon sa iba kasi mga balita, at siguro mabuti masagot niya rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po, parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na. Si Soto ang nagsabi niyan ha. Na as if naman mga kababayan, hindi nila yan gawain noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi noon? Si Pisot. Soto. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit. Hindi, si nila, Soto talaga. Siya ang nag-U-turn noon mga kababayan. Hindi po totoo yun. Unang-una, Liar ka Soto, liar. talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat Talaga, yung Blue Ribbon. Ninyo, yung pinaka-mandato ng committee, ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, misfeasance at non-feasance. Non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance. Mayroon kasing nasagasaang mga person that cannot be named. Ano ba yung tamang term? The one that cannot be named. Tambalusdos mga kababayan. Nasasagasaan na kasi. Kaya ayaw na nila mga kababayan ituloy ang investigasyon. Non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang Ayun. layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo. Kahit kailan ay hindi po ako lumihis. Oo nga. Sa tuntunin na yon. Ano ba nagsasabi ni Soto mga kababayan na ano daw? Pangit na daw ang direksyon ni Marcoleta? At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Siya maganda. Tatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Oo nga. Yung nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Talaga? Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Oh. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. In Possible aid areas of legislation. Kung yan ang gusto ni Soto, mayroon na 10 pa yung aming naisip. Mayroon na ng batas agad na naisip. Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para, 10. para malaman Sige, ng, basahin natin. nakikinig sa atin. Isampal natin yan kay na tayo Pisot naman Soto. ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi Pisoto. natin. Dalawang pisot dyan ay Ping Lacson at Soto mga kababayan. Tandem sila ha, Ping at Soto, kaya pisot. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo po, Uy, isalin nyo ha, na kapag mga kababayan, may kapamilya na kongresista o anumang politisyan ang isang kontraktor, disqualified agad. Kahit na friends. sa pagdinig, base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking Ano-ano? naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law.
Kasi doon napupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award Tama. ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects. Nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa Bidding. procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Oho. Anong Dito amendment sa kinakailangan anti-graft? mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? Pikab, opo. Pick up. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Oho. Meron tayong naiisip na enmienda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering council. Anti-modeling. Nakita naman ninyo kung saan isip-isipin nyo yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 10. At yung si Bryce daw, mga kababayan, Hernandez, na kaklase. Ay, hindi naman kaklase, pero kabatch ni Terry Redon. 400 million na daw, mga kababayan, ang ipatalo sa casino. 5 milyon. Ito parang ang ginagamit. Yan, no? Ano mo pa ang... Magsusugal ka pa para magkapera? 400 million, ipapatalo mo? The fact na mayroon kang 400 million, hindi mo na kailangan kumuha pa ng maraming pera, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Greed. Greediness of mga kababayan. Laundry area yung yung mga Walang casino kabusugang natin. mga buhaya. Kaya dapat Continuous hunger for magkaroon ng money. enmienda sa AMLA. Sa batas sa AMLA, ano? Alisin nyo na yung bank secrecy law para sa mga government officials. Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, Kawatan! ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of kitam. Yung bang pwedeng payagan Kitam? kahit isang mamamayan lang, kahit isang Ordinaryo. karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan. Kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Oh, see? Ang dami na mga kababayan, na formulate niya na batas na supposedly isusulong. Kailangan din nating 10 na, ha? pasiglahin yung kailangan Whistleblower Act. ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito Wala. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito hanggang Mindanao lima lang ang makinarya mo Oh, kaya pala ang tagal ng proyekto, mga kababayan, dahil mag-aantay pa na matapos yung isang proyekto doon. Mahigit na 50, ibig mo sabihin Akala natin na ganun ba talaga katagal gumawa ng tulay, mga kalsada, mga kababayan? Sobrang tagal. Mga infrastructure, years and years. Samantalang sa Japan, mga kababayan, parang overnight. Dito pala sa atin kaya natatagalan, mga kababayan, dahil etong mga greedy na mga korporasyon, mga construction companies, mga kababayan, sa kanila lahat. Tapos kahit hindi na kaya sa kanilang capacity, sa kanila, and then magsasuffer, mga kababayan, yung mga proyekto. Ginagamit pa ang heavy equipment dito, o sige, after dito, papadala na natin dyan sa next. Mga gahaman. Isa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, So, dito pa lamang Yan, walang master plan, no? Meron na akong 10 Dami na. panukalang batas na Dami nang na-formulate niya. maipundar natin. Para sa ganon ay
ma-address natin ang mga problema kaugnay Let's address the elephant in the room. Paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n, kailangan mo magtanong eh. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo? Kaya ko lang Talaga? na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Wala na. Di ba ang sabi ni Boying, mga kababayan, hindi niya bibigyan ng protection si Diskaya? Basta Iba ang sabihin direksyon. po ninyo Asa ka pa kayo kay mga kababayan, kay Boying Ying? yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yun nga. Talaga, no? Ano naman, Hudas. Ito yung nakakapagod. Ang hudas! Opo. Kausap Sugas. ko ang Secretary ng Department of DOJ. Justice. Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boying Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa. Kalabanin So, mo yan. kinumit niya sa Huwag akin mo yun. kaibiganin yan. Animal lang. Okay yan, sabi niya gano'n. O yun, mga kababayan, narinig nyo ang latest. Si Boying, mga kababayan, dismissed na ang kanilang kaso sa ombudsman. It's only a matter of time, mga kababayan, na mapipili siyang ombudsman ni Bangag. Ang problema pa dyan, mga kababayan, ano na di ba ang JBC, mga kababayan, Judicial and Bar Council, sila ang mamimili ng shortlist. Pinalitan ba si Cayetano doon, mga kababayan, ni Matsing? Animal! So sigurado na, mga kababayan, although ang magmimili ng shortlist, mga kababayan, ay yung mga membro ng JBC, which consists of taga Supreme Court, taga Senado, mga kababayan, si Cayetano sana iyon, pinalitan ni Matsing at taga Kongreso na si Luis Tro. Sigurado nang pasok si Boying, mga kababayan, sa shortlist. Ang gagawin na lang ni Bangag, ituturo, eto ang shortlist mo, si Boying ang aking. Yan na ang kanilang purpose, mga kababayan. Ang sabi ni Amy, Plan C, ilagay sa ombudsman si Boying Remulla dahil kakasuhan nila ang mga Duterte. Kaya nga, itong flood control, ano ito? May kaugnayan ito, mga kababayan, sa pagiging ombudsman ni Boying dahil ang kanilang ipupush talagang makasuhan dito, mga kababayan, mga kakampi ng mga Duterte. Si Sara Duterte, ipapakulong nila, mga kababayan. Si Pulong at maging kanyang mga kakampi. Totoo niyan, partner naman Boying namin kayo, yun. ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige may ka salita, niya. magturo. Kasi ka ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ka ako merong At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na, magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa'yo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito Legitimate. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. ito na po yung magkapalitan na po Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi Restitution. kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen.
O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Atras Ngayon, abante ito si naman Boying, aming, mga kababayan. Bagong Pangulo ng Senado ngayon, yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala Hindi namang binasa sinasabing ang ganun, batas. na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Halimbawa, itong cameraman natin. I-rescue kita pero magbayad ka muna. Kameraman na damay pa. Parang mali eh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap eh. Kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Lahat yun, aligasyon. Lahat po yun, paratang. Kung walang magsasalita. Hindi ba, Nelson? Para ka namimingwit eh. Namimingwit sa Pag ikaw ilog. yung namimingwit, may pain ka. Tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete. Botete na pangalan ay Admiral. Para makahuli ka ng malaking isda. Bulate. Earthworm. Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya protectionan mo naman ako. Kakagatin ako niyan eh. So, ang pinangako dapat na Sec Boy, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin Opo. para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano nung ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually, yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin... Yan mga kababayan, wala na mapuprotektahan yan dahil nakulimbat. Kinuha na niya, tapos admission of guilt din mga kababayan. Natin What if nagastos na? makukwenta kung ano ibabalik. Wala pa naman tayo sa estado na yon. Doon po sa angulo na ang sabi naman nila, kasi Palusot na lang yun ni Boling. Parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pang binabanggit siya, singit ko lang nagsimula doon sila 2016 bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan? Parang may mga tinanggal daw na pangalan Yun ang kanyang sworn statement. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Blue Paano kaya Ribbon kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon. Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mo sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun. Yan ang gusto ipalabas sila mga kababayan na kinlensing daw o parang inedit ni Marcoleta, tinanggal yung dapat itanggal. Yan ang kanilang akusasyon. Yung binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kailangan sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo. Kung mabawalas ang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya.
Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na Kabadong-kabado si Bryce, no? Kaharap si Marcoleta. Samantalang kung kaharap niya yung kanyang mga kababayan. Schoolmate, batchmate, grabe, oozing with self-confidence. hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Oo. Ano naman? Nasira doon si Vico Soto, mga kababayan, no? Walang pakialam ito si Vico, mga kababayan, sa talaga siguro, no? Kurakutan, dahil nakafocus na siya sa kanyang kalaban, si Diskaya, mga kababayan, kung paano sirain. Samantalang yung malaking buhaya, mga kababayan, pikit mata si Vico Soto. Nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Oo nga. Dito, di ba? Oh. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, Oho. hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi Maraming ka dapat butas. sasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang, tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives, hindi para magbigay ng testimony, hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, Wasay? ang opinion, dinabaliwala. Oho. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Oho. So, pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba, ito yung sulat mo, babasahin ko sa'yo. Opo, opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City, QCPD? Sa Krami. Sa Krami. O, sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. O nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Nag-request si Speaker. Opo. Yes sir naman. Yun yung napanood namin na nagkaroon ng banner ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker? Tinawagan ni Speaker, tinawagan ako Speaker is my, matagal ko na, long time friend. Sabi ko, sumusunod ka sa Speaker. Oh. Pero yun One naman ball dapat talaga, no? request ng Bryce. One ball. So bilang puno ng Kongreso, ay siya naman ata Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Sunod-sunuran, no? Sunod-sunuran si Soto, mga kababayan, no? Order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen O, kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credentials sinasabi. Nanganganib. Kung mapapatay siya doon, mga kababayan, sigurado na si Jinggoy. Sa mga tweet, sabi ko, hindi ko Basta nanganganib siya doon sa kasama ang mga kriminal. kayang tanggapin. Kaya Di ko hindi mo siya kayang- masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo ba didisgrasya ang integridad ng ating Namatay. Paghalal lang ni mga kababayan ni Soto, disgrasya na ang integridad ng Senado. Pag-upo, mga kababayan. Si Chase, hindi natin yan gusto, mga kababayan, ha? Pero, sana yung pinalit, yung mas magaling. Diyos ko, abogado, mga kababayan, pinalitan ng gago lang. Bakit Soto, one ball, mga ayaw kababayan. siya bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas Billion, malaki pa lang pera billion. doon, ha? Oho. Bakit ganun? Oho.
Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi ka, iko-cover nga. Pinoprotektahan. Yun nga yung, yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Grabe, no? Hindi yan list guilty, mga kababayan, or most ano. Di ba kapag witness protection o kagaya ng parang magiging witness, state witness, dapat hindi ikaw ang most guilty? Most guilty yan sila eh. Sila ang nakapirma, mga kababayan. Yung mga taga DPWH. Kaya wala dapat dyan. Yung state witness sila, mga kababayan. No, wala. Nag-text sa akin, isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontem. Ganito na ba? Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Kawawa si Grijaldo, no? Sa Senado, walang ganun eh. Yun ang nangyari kay Garma. Yan ang nangyari kay doon sa Ngayon si Garma, mga kababayan, balik na daw sa Ang misyon naman, si Pulong na naman siguro, mga kababayan. Nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganung klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan nasabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon. Chairman! O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. Ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma niya. Pag-traidor, mga kababayan, ang pagpalit nila, no? Alam na pala nila, mga kababayan, right from the start. Tapos, parang binilig-bilog pa nila ang ulo na as if na... Bubulagain namin kayo. Hindi na ako ang Patraidor. chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Biglang na iba, mga kababayan. Yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction. Dahil Senator, ang sabi niya, hindi ka daw fair, hindi ka daw patas, in short, bias. Bias ka daw. Tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Oo. Sigurado, ang umangal nun, makabayan si Tulfo, Rafi Tulfo. Bulok na yun. Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Ilayo daw kay speaker. Yan ang direksyon na gusto nila. Dahil friends long time friends ni mga kababayan Soto, si Direksyon speaker. namin matuwid eh. Samantalang ang ngayon, mga kababayan, matuwad. Anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na Who are you? dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. Yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Tutak yan eh. Maglaglag Tutak. din kayo. Para May hindi kayo tambalostos, mga kababayan. Yan lang ang Senate President, mga kababayan, na under sa Speaker of the House. Tama ba yun? Lumipat ka na lang doon. One ball. Doon po sa punto ng pagiging state witness. Kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty. Hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave Talaga offense. ito, plunder ito. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. Ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipagunahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Kasi hindi na kayo magkukwalify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magkukwalify dito sa isang requirement. Kung nakipagunahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Yung mga tumitestigo,
are not the most guilty. Yan. Oho. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Babagsak Pero yung sinabing, lahat sa kanila. magbayad ka muna, hindi ka sali doon. Sa batas na yon. Gumagawa-gawa ng bagong rules, mga kababayan, si Boying, para lang hindi ma-qualify si Diskaya. Dahil, ayaw niya maprotektahan dahil nilalaglag si Tambaluslos at Zaldico, mga kababayan. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganun. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating... Uli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganun. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganun? Sa Bunjing Boying. Kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yun, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung Yusek. Oho. Politician kasi, mga kababayan. O magiging ombudsman na yan. Sabi niya, Sooner or later. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Oho. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kinakailangan magsoli, bakit yung Bryce Fernandez, wala kayo sinasabi Isauli na din magsosoli? Oo nga pala, no? Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kesa sa Talaga. mga senador. Oh. See? Kaya One ball. binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel. Ayun. Pinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Bumalag si Marcoleta doon, mga kababayan. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi. Kung sasabihin natin Marcoleta, Senator Marcoleta, ha? Shortcut na lang, pero may paggalang tayo dito, mga kababayan. Senator Marcoleta. Minsan lang parang nadadala tayo sa bilis ng mga sasalita. Mamaya kapag ka tayo ang nanghiram, hindi rin tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong san Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat... Alusot na lang. Manghiram din ang Senado. Oo. Ako lang kako, hindi ako nanghihiram. At saka, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsulta? Ako ang Senate President. Oo nga. Yun po ang kanyang katwiran Ako pa yung... One ball. Ako pa yung ako pa yung chairman That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 250. Wala pa. Nung maalis ako ng chairman, 524. Di ba? One ball talaga. Ako yun pa yung Palagi mo ka niya. Ako ang chairman Hindi mo binasa yung Section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Sabi naman ni Senator Lacson. Snacks muna tayo, snacks. Ay, nako, mga animal. Buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Palawan. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang. Ang sabi ni Lacson sa interview, kung aawayin mo daw, aawayin ka rin. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige. Tapos mga kababayan, baka gapangin doon sa mga kababayan sa Krame. Alam niyo naman mga galawan ng mga animal na yan Doon sa mga kababayan, kung doon sa Pasay City Jail, maraming makakakita kung mayroon silang mga kababayan, ipapagawang mga hokus-pokus. Pero mas maganda pa rin sa Senado dahil sila ang nauna nag-contempt. Okay na sabi. Para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari nito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng pagiging state witness. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito, batas ay batas. Ang batas ay batas. Hindi dapat mabutas. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni
Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang Nininame drop congressman daw yung pangalan, doon. opo, oo. Sa kanila. Dalawang beses niyang binagit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalang ito at pangalang ito. Oh, meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong mga itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan. Parang inedit May yan. butas. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Nako. Pero... Bias. Yan ang bias. Yan ang hindi patas, mga kababayan. Dahil po si Marcoleta, pasasabihan nila, hindi patas. nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na rin pala kayo. Naniyaya ka. Merienda muna tayo. Napag-usapan niya na paano na aayusin. Anong niyayang merienda? Kasi doon nababasa. Si Lacson, sabi, merienda muna tayo. Di ba nung nagtatalo-talo ka doon sa custody. sa custody? Kasi... Magkukus tayo, sabi niya. magkukusan tayo. Ito kasi... Merienda. Bulo Tapos, talaga. napakataas ng mga kababayan. Suspension. Dinig doon sa... Anong nalaman nyo pagkatapos nun? Nagkukus na lang ho kayo. Siguro sabi ko naman... Ay, hindi nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hindi, hiwalay kami. Ay, wala ho ba? Uy, Akala ko pa nakakala nyo naman nagmerienda pala kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. Sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga magino. Pare-parehas naman tayong mga senador eh. Nung una yata, Oo. si Senator Jinggoy, akala niya doon siguro yung puntahan. Opo. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Kasi nahanap ko rin siya eh. Siya nag-privilege speech eh. So tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. Spaghetti pa baba. Saan kayo makasama? Spaghetti. Pinuntahan kami. So, Spaghetti. may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Yun pa lang nangyari doon, mga kababayan. Nakita mo lang, parang nagkumusyon doon, mga kababayan. So anong masasabi nyo dito na unang-una, mga kababayan? Unang-una na, pahuli na, no? Na ang sabi niya, collateral damage yang Nancy Cheese Escudero dahil ako talaga ang punteriya nila na tanggalin sa Blue Ribbon. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.